Ito mga boss, mayroon naman tayo ditong Mitsubishi L300. Nabusot yung kanyang piston. Umagas yung kanyang brake fluid mga boss. Naubusan ang brake pads. Tingnan mo yung kanyang rotor brace. Wala na. Pud-pud na. Nalaglag na yung kabak na brake pads. Yung kumayod sa kanya mga boss, yung kanyang caliper. Tingnan mo. Yan. Wala nang brake pads. Yung kabak meron pa naman. Din natin. So ito mga boss, kinakalas na lang natin yung bolt caliper. So para makita nyo na wala na talaga brake pads yung kabak. Ayan. Tingnan nyo mga boss. Ito wala nang brake pads. Nalaglag na sobrang nipis. Nalaglag na dito. Lumusot na dyan mga boss. Yung kabak niya meron pa. Ayan. Ayan. Ito yung kanyang kabak na brake pads. So hindi na napapansin yung pag-brake nito. Dapat pag-preno nito mga bosses, nag-iingay na to. Parang tunog lata pagka nag-preno. So sign na yun mga boss na manipis na yung kanyang brake pad. So hindi siguro napapansin ng driver. Kaya ganito ang nangyari. So hintayin mo natin yung desisyon ng may-ari nito kung papalitan ng rotor press. Wala na, malalim na mga boss. Oh. Kita nyo to. Dapat ganito kakapal yung ito mga boss. Yung pinakabakal. Dapat pantay yung kapal niyan. Tingnan mo yung kanyang piston mga boss. Ang laki na ng niluwa. Kaya lumusot. Tumagas yung kanyang brake fluid. So bagong palit lang ng repair kit to mga boss. So itutulak na lang natin yung piston nya. Hindi na lang natin papalitan ng repair kit. Pupwede pa naman to mga boss. So ito mga boss, nakabit na natin yung bagong rotor disc. So pinalitan na natin ang rotor disc mga boss. Tapos yung kanyang brake pads, so Brembo yan mga boss. Kadang klase yung Brembo. So dapat pagka maingay na yung ating preno, kailangan may pa-check agad. Ito kasi yung palatandaan niya mga boss, uglatan niya. Pagka manipis na yung kanyang brake pad, maingay yan pagka nagbipreno, parang latang tunog. Yan. Tapos i-bleed na natin ito mga boss pagkatapos. Kasi tumagas yung kanyang fluid.